Hello everyone! So ginawa natin ng bagong makeover si Chappy or yung motor natin na Motorstar Explorer 250 version 2. So sa video to, ipapakita ko sa inyo anong mga dinagdag ko na mga aesthetic molds na para magmukha siyang Ducati. Mukha lang, hindi siya Ducati. So ito ay part 1 ng ating Ducati project kasi soon meron pang mga idadagdag ko dito. So hindi pa ito siya tapos. But at least makita nyo kung ano yung mga naidagdag ko sa ngayon. Nahin na natin sa harap niya, visor natin, R50 V3 to galing. So ito yung pinakamalapit na nakita ko na visor ng Ducati. Kasi yung sa CBR 600RR kasi, pansin ko kasi straight yung dito, walang curve. Ito siya, meron siyang curve konti. So yun yung napansin ko sa Ducati. Sa point ng harap niya, parang curve siya pag ganyan hanggang sa visor. So tuloy-tuloy. Kaya yan yung napili ko. Sa side mirrors naman nito, hindi pa ako nakakahanap kung ano ipapalit ko. Kasi yung hinahanap ko na side mirrors is yung kanyang angle is palikod. Yung napapansin ko usually paharap eh. Dito yung kanyang lalagyan, tapos palikod yung kanyang angle, parang parehas nito. Tapos yung hinahanap ko din is yung kanilang signal light is andito na. Okay, para matatanggal ko tong signal light dito sa ilalim. Nakita ko naman yun sa ZX-10R, pero sa napapansin ko kasi parang sobrang laki niya tingnan para sa motor na to. Sa akin lang, kasi yung ZX-10R, alam nyo naman 1000cc yun. Kaya side mirror, nagmamatch sa kanyang katawan na malaki talaga. Nakikita ko sa mga video, sobrang laki. Para sa akin lang, sobrang laki niya tingnan. So wala pa ako nakahanap na bagong side mirror na yung angle niya is palikod. Yan yung hinahanap ko. Sa Ninja naman, yun ang problema ko, hindi siya palikod at yung kanyang glass naman, so ang angle ng Ninja na nakita ko dito, sobrang liit lang. Yun yung problem ko. Maganda siya tingnan, pero by functionality, yung Ninja is maliit lang yung nakikita niya sa likod. So yun lang talaga yung problem ko. Pwede ka naman maglagay ng bilog dito na para mas maganda yung angle mo. Pero pangit na siya tingnan ko, meron siyang bilog dito. For me lang. So yun yung mga opinion ko. So baka i-bash nyo ako dito. So yan lang, sa akin lang yun. Sa decals naman sa harap, itong linya na to is galing to siya sa Ducati 899. Tapos dinagdagan ko siya ng Ducati decals ngayon dito. So dati wala to, ngayon bago lang natin to nalagay ngayon. Dito sa kabilang side ng Bison, nilagyan ko na lang dito yung channel name ko, yung Motojeds. Para kung nakapark ako, kung meron nakikita, so alam nila ito yung motor na galing sa Motojeds. So isa din sa ginawa ko dito, yung sa baba natin, yung ating vents, tinanggal natin. Ducati kasi yung B4 is mukhang malalim kasi yung vents dito. Wala siyang nakikita na parang vents na nakalagay dito na may linya. Kaya ako tinanggal. Do note lang, pag tinanggal niyo yung vents dyan, mas mahalata yung vibration ng buong mukha. So yan talaga kasi meron siyang screw na nakalagay dito. Ayan, meron din siyang screw dito nakalagay. At dito sa ilalim dyan. So tatlo yung screw na tinanggal dito. Tinanggal niyo yan, mas lalong magva-vibrate yung mask nyo. Then of course, hindi mawawala sa mga Ducati concept yung ating winglet. Noon naman yung ating mga Ducati is meron siyang mga winglet. Bakit ko nilagay siya dito sa side, hindi dito sa harap? Alam natin yung Ducati dito siya nakalagay. Usually dito, nakaganyan. Pero bakit dito ko nilagay? Kasi medyo maliit siya. Kung dito ko ilalagay, kailangan ko ng mas malaking winglet, yung mga ganyan kalaki. Kasi dito, ilalagay mo tong maliit na to, ilagay mo dito, is parang hanggang dito lang sa tingnan. Hanggang dyan lang. No? So parang maliit sa tingnan, hindi siya nakokontrast sa katawan. Pag ganito kasi yung pagkalagay nyo, nakikita mo din siya sa kabila. Kasi kung dito, parang sobrang liit niya tingnan eh. Nakatingin ka sa harap, kaya klarong-klaro yung kanyang winglet. Sa tangke naman, nilagyan ko ng logo ng Ducati dito. Vinyl pa din to. Ilang beses ako nag-try nito. Ikatatlong beses na to siya. Kasi kinukuha ko talaga yung tamang size na para magmukha siya legit. Pero of course, di siya legit. Mukhang legit lang. Pag nilagay ko siya sa harap, kasi napansin ko pala, yung mga logo ng mga Ducati is usually nasa harap talaga. Hindi ko naman nilagay dito. So bakit? Dito sana maganda, pero merong hati, kaya hindi ko siya nilagay dyan. At bakit hindi ko siya nilagay sa side? Kasi napansin ko yung mga nilalagyan nila ng Ducati na logo is nakalagay siya sa something pahiga. Kasi ito sobrang laki ng area dito. Ilagay mo dyan siya, so wala siya parang pag ganyan, palain. So ganyan, mas mukhang digit siya tingnan. Mukha lang, ganyan siya sa likod. Then isa rin ginawa ko sa harap, sa tangke, nilagay ko ng carbon fiber dito. Kaya ko nilagyan dyan. Para magmukha siyang mas manipis tingnan yung ating tangke. Kasi napapansin ko yung sa mga Ducati majority, yung tangke nila maninipis yung sa harap eh. Kasi sobrang haba kasi alam nyo naman mga big bike. So dito naman binalik ko yung logo niya na designed in Italy or designata in Italia. So parang nagmamatch na lang din siya sa Ducati kasi Italy din siya Ducati. Binalik ko siya, parang nagmamatch siya, pero mas maganda siguro kung meron mas maliit dito. Yung maliit lang na parang flag, mas maganda siguro yun. Pero as of now, yan muna. Ikaw naman natin, ito yung pinili ko. So bakit hindi yung parang pa-diamond na nakalagay dito? Napansin ko kasi sa Ducati, yung ganitong vents niya sa likod, napansin ko is mas malapit siya sa Ducati 899 instead of sa V4. Kaya ito ang kinuha ko kasi ito yung sa 899 na seat cowl. Sino naman gumawa nito? Gumawa nito is ang 1925 Garage. Search nyo lang sa Facebook, meron sila dyan. Hindi kayo mag-order ng seat cowl doon. So ayan ang nilagay ko. So mas bagay siya para sa kanyang tail. And so lastly yung sa makina naman. So ito, maraming nagtatanong nito kung paano ginawa to. Okay, so ito actually isang binil lang. Hindi to siya crankcase cover or yung nilalagay talaga dito. Ginawa ko bakit ko siya ginold? Kasi majority ng mga Ducati na nakita nyo, yung mga crankcase nila, nakalagay dito sa clutch nila is naka-color gold. Ginawa ko, kinontrol gold ko na lang. Yung Ducati
Ducati na nilagay ko na logo, hindi ko ginit na. Kasi napapansin ko pa din sa Ducati ng mga clutch case. So, ang Ducati ng logo nila nasa likuran banda hindi na sa gitna. So, yan, kaya ko nilagay dyan. Kaya na makikita nyo vinyl, kung ilalapit natin, so meron siyang cut actually konti para masakto natin. Kasi kung wala yung cut dyan, mangyayari sa vinyl na yan, bubuka yan parang bubbles. So parang ganito ang itsura. Pwede nga, tatanggalin ko na lang itong linya na to. Pwede ko din gawin yan. Try natin, tanggalin na lang natin. Ayan, naka-cutter na yan. So ayan. Sa ibaba, tinanggal ko yung nakalagay dito na pisol. Dapat Repsol yung nakalagay, para sa Honda. Pero tinanggal ko kasi para sa peke talaga sa tingnan. Kasi kulang na kulang bakit pisol lang, hindi siya Repsol, di ba? Hindi din dito sa likod, tinanggal ko din. So actually, nakikita nyo pa din yan yung mga lint lines. Nakikita nyo. So soon naman, papalitan naman ako dito. So okay lang yan, so walang problema. Sa dinagdag ko is yung kanyang engine guard. So ayan, sa ilalim. So galing to kay Jisuena. Tatak Jisuena na pa ako nito kasi meron ako ganito. Okay, hindi ko pa masabi kasi parang yan pa lang yung nakukuha ko sa kanya. Bakit ako naglagay ng engine guard? So kasi pag wala yung engine guard, parang sobrang open kasi tingnan ng ilalim niya eh. Di compared sa Ducati, alam niyo naman, tagong-tago yung kanilang makina. So isa din sa reason yan, nilagay ko yan. Para yung putek, hindi papunta lagi sa kanyang makina. Pag meron ganito, hindi siya nakikita na single cylinder siya, no? So parang mystery sa mga tao kung nakikita na ganyan. So ayan, nakikita nyo, di ba? O, di ba? Hindi nyo kita. Hindi kita na single cylinder lang yan. Tapos yung sa exhaust natin, so nakikita nyo dyan, alam ko medyo matatawa kayo dito. Okay, ito ay isang acropogi lang. Hindi to actual na acrophobic, ha? Alam nyo bakit? Kasi nasa Davao City ako, masyadong strict dito yung laws. So actually, gusto ko talaga magpalit talaga na acrophobic M1. Yun yung plano ko talaga. Nagdadalawa pa ko kasi baka hindi sasakto dito kasi ito dapat 36mm ang stock nito eh. So hindi pa ko sure kung sasakto siya dito, yung acrophobic M1. At the same time, baka mainit sa mata ng huli. Kaya hindi ko muna change. Nilagyan ko na lang muna ng logo para sabihing Acra. Stock pa din yan. Mukha naman siyang Acra kahit stock eh. Of course, walang change sa tunog. Stock pa din na yung tunog niya. Sinasabi ko naman part 1 pa to. So meron pa ako mga idadagdag dito soon. So next ko talagang project na idadagdagan nito is yung kanyang taillight. Soon meron ako ipapalit na gusto niya na same sa 899 pa din. Kasi nga yung ganito niya is pang 899. Kaya 899 yung ipapalit ko dito, hindi yung V4. Gusto ko kasi na ilagay dyan is yung actual talaga na light ng Ducati. Tapos ganito yung magiging itsura niya. So ayan yung mga teasers. Kay 1925 Garage yan galing ng mga pictures. Soon yan yung a-avail ko. Yan yung gagawin kong taillight sa aking motor para mas mugmukha siya Ducati. Mukha lang. Of course, soon din, may plano din ako na gagawin tong dual disc brake zone. And gagawin din natin yung Brembo. Isa pa soon, may inaabangan ako na either dalawang shot, either 1925 pa din or kay Jisway na may plano silang gumawa ng V2 na mask. Hindi ko pa alam kung anong itsura nun, kung matitipuhan ko ba. Of course, pag-order ako niya, talong magmukhang Ducati yung ating mask. Jisway na, 1925, nag-aabang ako sa inyo kung anong lalabas na mga mask nyo para sa V2. So when it comes to side naman, so plano ko nito, of course, lalagyan ko pa rin ito ng grills dito soon. Soon, okay? Soon pa, hindi pa muna ngayon kasi meron pa ito siyang warranty. So yun ko muna tanggalin itong vinyls dito at decals ng Motorstar na nakalagay dito para meron pa din siyang warranty. So ayun, kaya dito pa din yung vinyl ng Motorstar kasi yan yung basihan ng warranty natin, dapat bawal tanggalin yan. Then pag once may grills na to dito, gusto ko din yung merong tank extender dito. Nahanap ko talaga yun eh. Yung parang tank extender dito na parang nakagalagay dyan. Tapos naka-connect dito. Yan parang naka-line dyan. Kumahanap ko yun. Yun talagang hinahanap ko. Though sabi naman ni GZ1 sa isang live, nagtanong ako. So soon yung plano niya gagawin is parang plug and play na sa site na connected daw ang possible lang. Possible na meron din siyang tank extension. Yan yung inaabangan ko sa kanila. Sa side, sa harap. So yan yung taillights, yan yung mga i-improves ko soon. So ngayon showcase natin na sa inyo kung nagmukha nga ba talaga siyang Ducati or hindi. Okay, so kayo na magja-judge. So ito showcase natin kung ano talaga yung itsura niya as a whole. Yan, simulan natin. And shoutout nga din pala kay Paul Alpan kasi siyang gumawa lahat ng aking vinyl work sa aking motor.